Muntik nang mawalan ng status ang isang Pinoy sa Alberta matapos pong ma-deny ang kanyang work permit noon. Ngayon may sarili na siyang luxury bag business. Pero paano nga ba ito nangyari? Narito ang report. Mga fast food worker sina Jamie at Erwin Param sa Pilipinas. Sinubukan ni Erwin na magtrabaho sa Singapore pero sa Canada pa rin nauwi ang kanyang kapalaran. Pero makalipas ang 3 taong pagtatrabaho sa isang popular na coffee shop sa Canada, muntik nang ma-deport si Erwin matapos ma-deny ng immigration ang renewal ng kanyang work permit. Sabi pa nga po ni Jamie sa akin noong time na yon, tinext niya ako na, Papa, uwi ka na lang kaya dito sa Philippines since maganda naman na yung background mo ng Canada. Sabi niya sa akin. Opo, kasi ang tagal wala po siyang mahanap na trabaho. So, as in nagki-cleaning na lang po siya para lang may mapadala sa amin. 3 buwan lang ang ibinigay sa kanyang palugit ng Immigration Canada para maghanap ng trabaho. Kung hindi ay kailangan niyang bumalik ng Pilipinas. Mabuti na lamang at may mga kababayang tumulong at nahanapan siya ng trabaho na naging daan para sila'y maging permanent resident. Pero pagdating po dito, nakatira lang po kami sa basement. Tapos yun, paycheck by paycheck. Yung normal na nagtatrabaho po dito sa Canada na nakabase lang sa sweldo, ganon. Hanggang sa naisipan po naming mag-school. Tapos doon na po nag-start yung journey namin sa business namin. Naisipang mag-aral ng dalawa ng kurso sa pagnenegosyo at ngayon may sarili na silang luxury bag business sa Red Deer, Alberta. Dumating na po sa point na gusto ko na ring mag-give up dun sa live kasi walang bumibili. Umiiyak na po ako. Noong unang live po namin, live selling, nasa gilid lang ako nanonood. Tapos si Jamie, salita ng salita, walang bumibili. Tapos pumunta siya Umiiyak po ako. sa gilid, sabi niya, Papa, wala namang bumibili. Umiiyak siya sa gilid. Sabi ko, pinupush ko siya, sige lang, go mo lang. Tapos po chinaga po namin. As in, chinaga po talaga namin. Hanggang nagbenta na po ako ng damit, nagbenta na po kami ng mga tsinelas. Kung ano na lang pong mabenta hanggang sa hindi po namin namamalayan, lumalaki na po. Yung pang budget po namin dati 500 lang, yun lang yung pwede naming bilhin sa mall. Ngayon po, hindi naman po sa isang mall po namin nakaka 8,000 na po kami, 10,000. Hindi daw nila akalain sa ganitong negosyo sila seswertihin, lalo't food service ang alam nilang gawin mula pa noon. Nagpe-payment plan na po kami para lang po mabili lahat ng bag. Siyempre mahirap po yung buhay sa Canada, 'di ba po? Yung mga tao gusto lang talaga nila ng bag pero wala silang pambili. So yun po siguro yung ginawa namin, nag-payment plan kami, nagpapa-layaway kami, nagpapautang para makabili sila. Tapos siguro trust po nila sa akin, trust ko po sa kanila. Ngayon, nag-aaral naman ang dalawa ng pagiging massage therapist para gawin ding negosyo kapag sila'y nakatapos. Ang mag-asawang ito ang patunay na may magandang kapalit ang pagsisikap. Think outside your comfort zone po. Kami po, buhay namin fast food, fast food. Hindi naman namin naakalain na magiging ganito po kami. Kasi staff lang po kami, crew, 'di ba? Ganun po sa Pilipinas. And diniskartehan po talaga namin, tsinaga po namin, sinipagan po namin. Wala na po kami minsang pahinga, walang labas, walang tulog. Kung nakaya daw nila gawin ito, mas kayang gawin ng iba pang kababayan. Huwag lang daw tumigil na abutin ang kanilang pangarap at makakamit din ito kung magdarasal, magsisipag at magtsatsaga sa mahirap din namang buhay dito sa Canada.